Ito ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon. Kasama pa rin po natin, former Candaba, Pampanga Mayor Jerry Penlayo. O kumusta naman ngayon? Parang kasi takaw ang mga nakakadikit mo. Puro, hindi ko alam kung ikaw bang may dalang si GMA. Nakadikit mo. Ayun, nakakulong ngayon. Merong kaso. Tapos ngayon, ikaw, madikit ka din kay Bea. Ay, kay Binay. Si Vice President Binay naman ngayon. Lahat naman ng... Tingnan natin yung history ng politika sa Pilipinas. Okay. Tinanggal natin si Marcos. Anong kaso niya? Diktador. Sumobra. Umupo si Cory. Ilang kudeta? 7. Diba? Kamag-anak incorporated. Inano natin si Ramos, hindi pa rin tayo nakontento kay Ramos. Ang sinasabi natin, kailangan natin presidente. Sabi niya, yung medyo hindi masyadong matalino at masa. Binoto natin si Erap. Na-impeach si Erap. Dapat kanya, ang natin, yung magaling. Babae, si Gloria. O in-impeach si Gloria for 9 years. Ngayon, nakakulong. Diba? Tayo rito, tinatanong mo dyan yung kay BP. Si BP kasi, close ba kayo talaga ni VP Binay? Sino? Ni VP Hindi Binay. lang kami close, very, very close. Very, very close. Very, very close. Why? Kasi nung mayor siya ng Makati, nag-sisterhood kami. Okay. Okay? Alam mo naman ako, pag na-inlove ako, talagang inlove eh. Pinaglalaban. Napansin ko yan. Ganun ako. Napansin ko yan. Napansin ko nga. Si GMA, love na love bigyan mo mo siya ng, gusto ko is bigyan mo siya ng due process. Okay? Kung guilty siya, ako pa ang magdadala sa kanya sa kulungan. Pakukulong natin. Nakakulong na nga eh. Kaya nga sinasabi ko. Pero kung titingnan mo, lahat ng kaso niya dismiss. Dito sa PCSO niya, Daniel, lahat ng kasama niya, wala na. Nasa labas na. Siya na lang ang natitira. Bakit? Bakit? Diba? Okay. Kay BP Binay, nung kinuwento niya yung buhay niya sa akin, kasi alam mo ako... So feeling mo talaga si GMA walang kasalanan? Tingin ko wala. Tingin ko wala. Kasi na-dismiss na yung mga case. Alam mo kasi nangyayari sa atin, kinukondisyon yung utak ng mga tao. Alam na natin yan. Alam na natin, pag may special operation, demolition, sanay tayo sa ganyan di ba? Alam natin lahat yun. Kinondisyon mo tao, guilty na. Pero dapat yan may proper court. I-prove mo sa court. Kaya nga meron tayong ombudsman, sandigang bayan, meron tayong DOJ. Ang akin, bigyan mo siya ng tunay na due process, walang nakikialam. Bigyan mo ng independency yung mga nag-iimbestiga. Nangyayari ba yan? At nangyari din ba yan sa panahon ni GMA? Kadami-dami mga naakusaan din sa panahon ni GMA. Hindi, kaya nga sinasabi ko sa iyo kanya-kanyang batuan yan Di ba? Ang sinasabi ko, dapat, kaya nga binoto si Pangulong Pinoy yung pangakong dang matuwid at pagbabago. Ang tanong ko sa iyo, mayroon bang pagbabago? Ako, hinahamon ko si Pangulo. Marami pagbabago. Ito mo, yung mga may buhok dati, naubos na buhok. Hindi lang, at saka yung dating pork barrel, dap na ngayon. Hindi, alam mo, nagkakadap-dap na. Ako, ito, kaya akong sinasabi. Wala ng pork barrel. Ako, willing ako makulong sa pananalita ko sa iyo dito Pero kailangan kung hindi ako pwedeng paintuin magingay. Di ba? Dati ka naman maingay na Hindi, pero sa tama. Kasi pag guminto tayo maingay, walang makakarating na mensahe. Nakala nila puro tama. Diba sinasabi, si Mayor Pelayo, tao ni Gloria. Bakit si Abad ba hindi tao ni Gloria yan? Si Dicky Suliman, si Drilon. Pero humiwalay na sila. Kaya sinasabi ko sa iyo Nandito na naman sila, susunod na presidente, iwalay din yan. Magpe-present niya. Ikaw na lang din humiwalay. Di ba panahon ni GMA nung pinagre-resign, ano sabi ni President Ronald? Ma'am, pagawa na lang tayong Malacanang sa Iloilo. Di ba? O ngayon, nasa siya? Nakipinoy. Kaya yan, si Bardone, yun, tigasalita pa nila. Lahat siya galing, 70% na lahat ng LP dyan sinabi naman ni Bardone yun, na talagang, siyempre, Daniel, ako, sasabihin ko sa'yo, kinukuha din ako mag-LP. Pagka, namatay na si Secretary Robredo, pinalilipat ako ng LP. Hindi na ako pumayag. Ano sinabi ko? Huwag na tayo magpalit ng kulay. Pagkasabi kay Presidente, tutulong na lang ako sa dang matuwid. Bilang Pilipino, gusto rin natin ng matinong gobyerno para pagpatay natin na makikinabang lahat ng iwanan nating mga anak natin. Tama ba? Si BP Binay, ano naman tinulong mo sa kanila, sa LP?
Sino? Ano tinulong mo sa LGU? Panahon ni Secretary Bredo, pagsasalita sa mga LGU, tinutulungan ko sila sa disaster preparedness. Di ba? Kung ano naman may share natin. Nung nag-mayor ako, pinunta ko yung kooperatiba sa Baguio, pinunta ko yung kooperatiba sa General Santos, pinunta ko ang kooperatiba sa Bicol. So hindi ka talaga mag-LP? Hindi naman sa partido yan eh. May sarili akong partido. Kaya nga, hindi. Pero may partido, lumilipat Hindi, may sarili akong partido, lakas loob. Matagal na yan. Diba? Partido, lakas loob tayo. Hindi ako naano sa party. Pero ikaw ba, hindi ka ba na-overpricingan doon sa 80-something thousand per square meter? Okay. Kaya nga sinabi ko, against ako sa korupsyon. Kaya nga. Okay, diba? ito lang sasabihin ko sa iyo. May kanya-kanya tayong parang venue. Meron tayong ombudsman para yung anti-graft yung mga ng korupsyon, diyan mo sasampa. Meron tayong National Bureau of Investigation para mag-imbestiga sa mga kaso-kaso niyan. Okay, ang Senado hindi dapat magiging bad president ito, Daniel At nagagamit sa politika to Trillanes, gusto lumabang vice president. Hindi, presidente. Oo. Mag-aaway sila ni Senator Alan Peter Cayetano. Gusto rin mag-presidente. Presidente yun. Nagpapaalam nga yata kay former Senator Manny Villar Ganon? Oo. Di may nakakapal sa balita Hindi chismis yan Hindi. Totoo yan Oo, baka nga mag-presidente. Walang pikon yan Oo. Paano sila magkasama silang dalawa ni Senator Alan Peter? Alam mo, sayang yung time. Hindi nga, kasi nga, ang pinag-uusapan nga dito, Tata Jerry, ang pinag-uusapan kasi dito, overpriced ba yung, alis natin yung personalidad, overpriced ba yung 80,000 kada square meter Kaya nga sinasabi ko, yan nakapile na sa ombudsman. Pabayaan natin ng ombudsman mag-imbestiga. Pero ikaw, may experience ka sa mga projects, di ba? Wala akong building sa Candaba Hindi ka nagpatayo ng building. Pero wala ka bang ipinatayo man lang na patayo ka ng bahay mo, di ba? Sino? Ikaw. O sabihin, hindi ka nagpatayo ng bahay mo. Yung bahay ko naman, nasa bukid lang Kahit na nga. Magkano per square meter? Magkano per square meter ng bahay mo? Sino? Ng bahay mo, magkano per square meter na pinatayo mo? Puntan mo muna yung bahay ko para wag ka nang magtanong. Wag ka nang magtanong. Hindi ako dyan Kaya nga sinasabi ko, nagagamit ang Senado para sa personal na interes. Halimbawa, meron tayong 1,600 na municipality. Pero that's the reality. Ginagamit nga talaga 79 na munisipyo. Ibig mo sabihin, lahat ng may kaso dyan, entertain na Senate. Hindi nga. Kaya nga ba't presidente? Ngayon, kaya nga sila senador Siyempre, di ba? Pinipili nila. Halimbawa. Ilan na nag-iimbestiga? Dalawa lang. Hindi kaya nga Dalawa lang sila. Ano nila, prerogative nila Against ako, sa Senado, mag-imbestiga niyan. Pero pabor ako, dalhin mo yung kaso yan sa ombudsman. Pabor ako yan, dalhin mo sa NBI yan. Pero di ba ganun ang reality talaga? Na, halimbawa, kung sino yung nakapwesto, gagamitin nila yung pwede nasa kamay nila. Kaya nga meron tayong pagbabago Kaya nga may dang matubig tayo. Nasaan ang pagbabago? Magkakasama ba sila? Hanggang kailan? Ibig mo sabihin, lahat ng kandidatong presidente, palaging pinapangako pagbabago. Puti na buhok natin kada niyan. Wala pa rin yung pagbabago. Hindi ba ganun nga? Mula pa maliit na bata ako, nangangako na lahat ng mga tumatakbong politiko Ikaw, nung tumakbo ka, hindi ka ba nangako? Pero nagawa ko. Pero nangako ka rin, di ba? Yung iba nga, kaya nga iba, sabi ng iba, nangako na, gusto mo, to pa rin pa. Di ba? Ikaw, at least, alam mo, kamukha yung sinasabi sa'yo. Kaya nga meron tayong kapitan, barangay captain, may mayor tayo, may governor. May kanya-kanya tayong trabaho. Like yung mga senador na to, ang na senador, they are legislators. Di ba? Gumagawa lang sila ng batas. Gumagawa lang sila ng batas. Pero nasa kapangyarihan nila yung oversight. Sumusobra nga kapangyarihan pati nga yung pondo ng DAP-PDAP gusto nila Yung kaya nga meron tayong batasang pambansa, mambabatas. Ginagawa nila ngayon yung batasang pambansa, gatasang pambansa. Bakit sinabi ginagatasan? Sino? Ang gobyerno. Meron ka ba? May pruweba ka ba dyan? Ano pruweba sinasabi? Bakit nakakulong si Napoles? Bakit? Napatunayan na ba? Kita mo. Gagamitin ko yung sinabi mo kanina. Hindi na, patunayan mo muna.
Pero anong issue? Oo. Anong issue? Ano issue kay Gloria? Hindi, kaya kaya. May issue din kay Gloria eh. Ang issue, pork barrel. Ba't mo ba nalagay yung pork barrel para wala na lang pagkukunan ng gatas? Hindi nga, kaya nga, tinanggal na nga pork barrel eh. Ano na? Wala na pork barrel, di ba? Di ba, DAP? Hindi, wala na nga din DAP eh. Sino nagsabi sa'yo? Ang constitutional nga eh. Kaya nga, di wala na. Ayaw mo nga maniwala at di wala na nga DAP, irespeto ang, ang Supreme Court eh. Hindi, nag-desisyon ng Supreme Court, di ba? Sabi ng Supreme Court, unconstitutional yung DAP. Pinalitan ng pangalan. Hindi, wala na ng DAP. Ano nang lamas? Abay, malay ko sa'yo. Meron. Diba? Wala nang DAP. DAP. Di ba? Yun ang nirereklamo mo, DAP. Tinanggal na yung DAP, di ba? Hindi na pork barrel ngayon. Kaya... Steak barrel. Mas masarap, steak barrel. So, ayaw mo sa pork barrel. Pero tumatanggap ka ng pondo. Na ano? Kagaya nun, yung 127 million, hindi pork barrel yun. Saan galing yun? Hindi, national fund yun. Kaya nga, pork barrel din eh. Hindi pork barrel yun. Hindi. Paano mo alam na hindi nang galing sa DAP yun? Nung panahon ni Gloria, may DAP din eh. Iba lang, hindi lang nila tinawag na DAP. PDAP? Hindi nga, iba yung ginagawa ngayon nila, meron din nun. Kaya lang nagka-problema sila, tinawag nila yung ginagawa ni Gloria na DAP. Hindi. Diba? Pero meron din nun. Daniel, meron tayong yung national budget. Iba yun eh. Ito, ibang pinanggagalingan ng pondo. Iba yung pinagbibigyan di ba ang argumento nga nila? May special fund sila. Di ba ang argumento nga nila, sabi nila, lahat naman ng presidente meron yan dati. Kaya nga inano mo yung dang matuwid at pagbabago, nasaan yung pagbabago? Kaya nga nakakulong si GMA eh. Kaya nga nagbago, nilagyan nga ng DAP eh. Ginawa ang pangalan DAP, di ba? Nagbago. Di ba nagbago na nga? Nagbago na. Nagbago pangalan. Para bang sinara mo yung pinto sa kaliwa, sinara mo yung pinto sa kanan. Binuksan mo naman yung pintong malaki sa loob, sa likod. Hindi, pero nililibang mo ako. Yung bang 54,000 per square meter, hindi overpriced para sa'yo. Hindi ko alam. Sagutin mo muna sa akin. Para sa'yo, hindi ko alam. Conforme nga. Kasi ito yan ha. Bilang mayor ka, as a mayor ha, iba ang gumagawa ng estimate. Yung approved agency estimate na tinatawag. Di ba? Dumadaan sa engineering. Bilang mayor ka, you are not member of the PBAC. Hindi ka member eh. Ang ano ng mayor, yung sa award na lang. Kaya nga, yan siguro, duman sa sanggunian, duman sa mga engineers na nag-estimate niyan. Hindi ko alam kasi, because this is Metro Manila. This is Metro Manila. Pero mayor, bilang mayor, yun bang halimbawa ganun, dumaan sa kanila? At wala kasi ako nag-experience na building na first class na tumayo sa Kandama. Hindi, halimbawa, yung mga sa project na ganun. Hindi ko alam. Ayun ba magpo-prosper without the approval of the mayor? Hindi. Ang approval ng mayor dyan, mga program of work. Pero hindi siya gumawa ng detailed estimate. Pero ang gumagawa ng detailed estimate, yung kanilang mga engineers. Exactly. Pero a-approvean mo yun. Di ba? So, pagka in-approvean mo, it becomes your responsibility. Ang sinasabi ko ka, Daniel, bilang mayor dyan, dadan mo na sa proseso yan. Ministerial ka na lang dyan. Ngayon, kung sinasabi mo ngayon na... Exactly, but you have the power na yan ay huwag payagan. Hindi, duman na nga. Kanino pa sasabihin mali yan? Duman nga sa mga tao mo. Pero ikaw nga, pero ikaw siyempre, pag tinignan mo ang gano'n, sasabihin mo, teka muna, ano ba tong ano na to? Sino ba ang gumawa niyan? Ba't ganyan? Kung talagang ayaw mo, ikaw mayor eh. Pagka nag-suggest ba sa'yo, halimbawa, mayor, gawin natin to. Sinabi mo, sige, gawin natin. Di ba it becomes your responsibility? Kaya nga sinasabi ko, tanungin mo na lang ako pagdating sa agri, sasagutin kita. Pero pagdating sa infra, hindi kita masasagot, sabi ko nga sa'yo eh. Di ba? Sa Kandama wala akong building. But it's the same banana. Hindi ko kasi alam yan. Kaya nga dapat dyan, tama yan, may technical team na mag-iimbestiga dyan. May technical team. Kasi hindi ko linya yan eh. Hindi ko linya yan. Sinasabi ko, tanungin mo ako sa agrikultura, kung ano yan, sasagutin kita. So ngayon, ikakampanya mo pa rin si BPB9? Pangakampanya ko. Alam mo kung bakit? Bakit? Siya lang nakita ko may puso. Bakit? Yung iba na-operahan lahat? Ng puso? Hindi. Alam mo, to become a parang leader at successful na leader, dapat ang paniniwala ko, dapat dumangka bilang local executive. Sapagkat nakita mo yung nakita mo lahat yan, no?
malalaman mo yung problema mo sa disaster. Di ba? Sa lahat ng aspeto. Kasi kung pinanganak kang mayaman, spoiled ka, palagi ka lang nasa Metro Manila, 5-star hotel, paano mo alam yung problema sa mahirap? Sino ang pinaparinggan mo doon? Wala akong pinariringgan. Hindi, kasi ako, tingnan mo. Sinasabi, 5-star hotel, pinanganak kang mayaman. Malisyosong tao ka talaga. Hindi, tatanong ko ba kasi... Malisyoso. Hindi, kada nila, ako anak lang akong mahirap. Totoo ito, Pero ngayon mayaman ka na. Hindi, nagsikap tayo. Ito, alang-alang. Kaya nga, di ba? At least mayaman ka na. At ginamit ko yan. Yung hindi ko naging adlang sa akin yung naging mahirap no? Talaga swerte lang tayo, pinanganak tayong magandang lalaki. Pero, swear to God, lumaki ako sa bukid. No? Yung kubo namin noon, napakalit dyan, natutulog ako, niwala nga akong kumute. Sapagkat, unang apo ako. Nung nandun ako sa Candaba, baha, ang kasama ko makaitig, totoo, 2 matanda ang kasama ko. Kami naman ang tatay ko is original LP. Siyang unang inappoint ni Cory Aquino as officer in charge. Di ba? Nung panahon na umupo si Cory, kasama si Brent Giao, and then Jose Lingad. Nung namatay si Ninoy, sa amin inano yung ituloy mo laban ni Ninoy kay Cory. Nagpupunta sa amin si Cory. Kilala natin sila Basi. Magkasama naman si Gloria at saka si Cory. Nagka-problema lang sila itong huli. Pero magkasama. Nakita ko gano'ng hirap ng mga taga-Candaba. No? Boundary namin is Bulacan, Di Barel, Armadon. Pagdating ng umaga, nakalutang ang patay. No? Drugs. Walang future. Pinangarap ko, maging maaris yung bayan. Kung hindi mo dinanas yung nandiyan ka, paano mo malalaman ang problema at bibigyan mo solusyon? Kaya ako, kita mo lahat dito sa Kongreso at Senado, pare-pareho pilido. Pare-pareho, why? Because sila may pera. Paano na yung anak ng magsasaka? Paano yung anak ng isang tindera? Wala na bang kinabukasan na magserbisyo sa bayang Pilipinas? Ba, hindi nga. Hindi, kaya nga sinasabi ko Si BP, paniwala ko, alam niya yung puso ng isang mahirap. Because duman siya doon Di ba? Kung nagkamali siya, di kasuhan natin. Guilty siya, pakulong natin. Pero bigyan natin siya. Pero itong mga nakaupo at lahat ng kandidato, umupo na Kung magagaling at may pusong Pilipino, sana wala ng problema Pilipinas. Kung magagaling ang lahat ng congressman, pare-pareho pilido sa Senado, wala ng problema Pilipinas. May nagbago sa buhay ba natin? Hindi naman pwedeng walang problema. Kaya nga sinasabi ko kung magagaling Nasaan na yung pamilya ni Jokno, Maglapos? Di ba? Lahat, nasaan na? Dati walang pork barrel, pero ganda ng Pilipino. Ang taas ng respeto sa Senado at Kongreso Nasaan na respeto? Ginawang livelihood center ang Kongreso at Senate. Ikaw ba wala ka ng respeto ngayon sa Senate? Wala. At saka sa Congress? Wala. Kaya nga anti-pork barrel ako Sapagkat may kanya-kanya tayong antas, may kanya-kanya tayong obligasyon. Mambabatas lang kayo. At huwag nating malinaw sapagkat ako'y naging politiko, malinaw na ginagamit ng Senado, malinaw na ginagamit ng Kongreso sa sariling personal na interes sa politika. Bakit hindi ako mag-iingay? Apektado yung mga upo ko pag namatay na ako. Pag nawala yung maingay, paano nilang malalaman ang katotohanan na dapat gawin? Nasaan ang pinangako sa EDSA na pagbabago? Dati ka... Ako, sabihin nila sa akin, ang magpapatupad na tatanggalin yung presidential pork, sa kanya ako. Tatanggalin ng pork barrel, sa kanya ako. Payag ba si... Alis ako kay Binay. Payag ba si VP Binay yan ang pinag-usapan namin. Na alisin yung presidential pork barrel? Alam mo, isa lang sinabi ko kay VP kahit kaibigan ko. Swear to God, tanungin mo. Wala akong hingin sa'yo. Personal ko pag nagpresidente ka. Ipatupad mo lang ang pinag-usapan natin pangako para sa bayan. Tinawagan niya ako, magkapatid tayo pare, sabi niya. Pangako sa iyo yan. Kaya gusto ko siya. Hindi naman, kasi ikaw galing ka sa executive. Pag hindi niya sinunod yun, hindi kalaban niya ako. Tama ba? So, si GMA ka, Daniel, even yan, sasabihin ko sa'yo, even during the time ng presidensya, nag-aaway kami. Alam ng kabinete niya yun. Nag-aaway kami, hindi naman ako pabar. Bakit hindi ko siya maiwanan? Sabihin ko sa'yo totoo. Ang misis ko ngayon may sakit na ALS. ALS, no? I'm telling you, waiting na lang siya.
Siya yung unang nabigyan ng stem cell sa Korea. Pinuntang ko, may sakit si ma'am. Sabi ko, hindi pwedeng gamutin sa Korea yung wife ko kung walang recommendation ng presidente ng Pilipinas sa president Korea. Pinirma niya na may sakit pa siya. Tinanaw ko na utang na loob yun. Hindi gumaling naman ang misis ko, pero at least, di ba? Para bang yung ano niya na tinulungan niya ako. Hindi pera kinuha ko. Parang sulat lang. Endorsement. Yun naman ang tinatanaw na utang na loob ko. Nung may sakit naman siya, naggumanti ako ng utang na loob sa kanya. Di ba? Yun, maraming nagkakano na, tuta ni Gloria yan eh. Hindi ako, never ako magiging tuta ng isang politiko. Daniel, sapagkat ako may sariling pag-iisip at may paniniwala na dapat lahat ng mga elected official, ano ito public servant tayo at matakot sa Diyos na huwag magnakaw. So, ikaw ay pabor ka din na kung meron talagang kasalanan, papanagutin. Papanagutin. Papanagutin natin. Same thing with at kailangan magiging magandang halimbawa pag ikaw ay nagsamantala, magnakaw ka, tagalin mo yun ng oportunidad ng bawat Pilipino, kulong ka. Ngayon ba, ang feeling mo ba, nagnanakaw ang kasalukuyang presidente? Alam mo, nung in-interview ko, sinabi ko, ito, diretsuhan tayo. Huwag kang matakot sa Hayat 10. Diba? Ako'y naniniwala sa mga Arroyo sapagkat nakasama ko ang mga Arroyo. Ay, ang mga Aquino. Nakasama namin si Cory. Very close kami dyan. Nakasama, umiyak ako nung namatay si Ninoy. Daniel. Naniniwala ako sa kanila. Kilala ko sila Bansi, sila Pinky. Nung binako, nandun sila sa akin. Pero yung nakapaikot sa kanya, hindi. Ginagamit lang siya. So, feeling mo... Ngayon, sabi ko, tutulungan ako at susuportan kundang matuwid mo. Di ba? Like yung term extension, that charter change, ito wag na nating paikutin at bulayin ng sambayan ng Pilipino sa DAP na to. Ito'y talagang accommodation para wag silang ma-impeach. Pero kako, pag ikaw natakot ka, na ipaglaban mo daw ang matuwid at saka yung tunay na kasama ako, magpapababa sa iyo dyan sa Malacanang. Ikulong na nila ako. So ngayon, bago tayo magpaalam, ano ang gusto mong sabihin kay Presidente Aquino? Well, ako'y naniniwala kay Presidente Aquino. Mataas ang respeto natin dyan dahil ang pamilya nila talaga matino. Pero lahat ng nakapaikot sa kanya dyan. Lahat naman? Sinasabi ko lang sa'yo, no? Hindi, sa lahat? Yung mga nakapaikot. Merong matitino eh. Sino ba nakulong malaki, isang taon na may ang isyong Napoles because of PIDAP. Ang ibig sabihin, lason. Ang PIDAP, ang Port Barren, ang DAP, kahit ano pa yan, lason yan. Lason yan. Tanggalin natin yan. Ang hinahanap ng Pilipino, may makain sa bawat lamesa. Ang hinahanap ng Pilipino, nakita ko rito kada niya yung MRT. Sagutin ng railway problem. Ang kailangan ng Pilipino, walang brownout. Ang kailangan ng Pilipino, walang krimen. Ang kailangan ng Pilipino, trabaho. Yan ang kailangan ng Pilipino. Ibigay natin yan. Kasama ninyo ako, hindi po ako kalaban. Pero kriti ako ng masamang gobyerno. Hindi ako pwedeng umito sapagkat ako'y Pilipino, sinakripisyo ko ang sarili ko, bawat Pilipino. Hindi ako nagmamanok, hindi ako nag-loyalist, hindi. Lahat po nang kasama ninyo sa Malacanang, panahon din ni Arroyo yan eh. Di ba? Pero ang pinag-usapan natin, sino ba ang matino at nagsasabi ng totoo? Naniniwala ako, Presidente, ang tao nasa likod mo. Kasama mo ako dyan. Pero kung hindi ka makikinig at pakikinggan mo yung Hayat 10, sino ba yung Hayat 10 na yan? May record yan eh. Iniwanan si Gloria nung hindi na nila makuha ang gusto nila. Tingnan natin yung mga clippings ng mga media, kung ano yung pinagsasabi during the time of Arroyo. Yan din na sinasabi sa'yo. May decision po ang Supreme Court, irespeto natin. May division of ano po tayo ng powers dyan, meron tayo. Irespeto po natin. Ibigay natin yung empowerment sa local LGU, yung local autonomy. Ibigay po natin yan. Kasi kung di mo kakampi ang congressman mo, kawawa ang mayor. Pag hindi mo kakampi ang congressman mo, walang pondo yung kapitan. Meron po tayong Development Council na yan ang pinoponduan ng gobyerno. At ibigay po natin ang trabaho ng bawat isa sapagkat po elected po ng tao yan. Okay. Finally, wala ka bang balak tumakbo presidente? Wala na.
Alam mo, Kasi ikaw nanggaling ka sa executive. hindi na. Talagang wala na, ha? Kasi sabi ko nga sa iyo, kaya ayaw ko na rin ng politika na alagayin ko na lang yung misis ko may sakit, alagayin ko na lang yung mga anak ko. No, kahit hindi ka naman presidente, kahit hindi ka naman mayor, kung gusto mo tumulong bilang Pilipino, tumulong ka eh. Ako naman, Daniel, kahit hindi na ako mayor ngayon, umiikot. Paano kung naging presidente na si VP Binay at kinuha ka sa gabinete? Hindi ka pa rin sasama? Bahala na. Pero ako, ang advocacy ako, agriculture. So, kahit naman ngayon. So ang gusto mo maging Secretary of Agriculture? Hindi naman. Oh. Even si Secretary Alcala, tanongin mo, kaibigan ko yan eh. Tinetext ko yan, binibigay ko kung anong baka pwedeng makatulong. Problema sila ngayon si Senator Kiko, tinetext ko yan. Kartel ng bawang. Tinetext ko yan. Simple lang yan eh. Yung kartel, i-open mo yan. Open mo ang importation. So kaya nga, pagka naging presidente na si VP Binay, makikita kita sa agriculture. Sana, kung pwede. Diba? At kung pagtitiwalaan tayo. Diba? Sabi mo, basta palagay ko ba naman, yan ba namang... Gusto mo makiusap? Kanino? Sa tao? Sige. Huwag po tayo ginto, mga kababayan. At dapat palagi natin, alam mo Daniel, yung panatang makabayan? Kabisado mo pa ba yan? Sinasabi ko, teka, pagyan mo ko. Hanggang ni elementary, high school, wala na. Binago na nga eh. Di ba? Bago na panatang makabayan ngayon. Ano na? Iba na. Hindi na yung kagaya na nire-recite natin dati na iniibig ko ang Pilipinas. Ito ang tahanan ng aking lahi. Ako'y kanyang kinukupo at tinutulungan. Iba na ngayon. May bagong maligayat kapakipakinabang bilang ganti. Ito ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko. At tuntunin na aking paralan. Ano pa? Ang dami nang nabago. Alam mo, bawat Pilipino, dapat po isa puso natin yan. I'm telling you, hindi ka gagawa ng masama. Hindi ka magnanako. Hindi mo sasamantalahin. Naku! Ang Pilipino. Ang dami-dami nga dyan eh. Hindi nga nakakalimutan natin eh. Nanunumpa pa, nakawak pa sa Bible, tapos hindi naman binabasa yung Bible. Sino? Diba? Mga politiko. Isampal natin yung Bible sa mukha nun. Para matauhan. Maraming salamat. Ay, Daniel lang. At looking forward, Miss Secretary of the Department of Agriculture. Ang dating alkalde po ng Candaba, Pampanga, Jerry Pelayo. Dito na ako po sa programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon.